Magandang araw mga kaibigan. Okay, gusto kong i-share sa inyo ang mga pahayag ni Mr. Ted Filon tungkol sa isang kandidato na alis go na namimiki ng pagkatao na huwag nyo nang iboto. Sabi niya, pakinggan, sino kaya itong pinapasaringan ni Mr. Ted Filon na kandidato? Pakinggan natin. Kaaway-away tungkol doon sa isang kandidato na kesyo, huwag yung iboto kasi. Kaaway-away sila. Doon daw ho sa mga inihahalin tulad ni Alice Guo na pamimeke ng nasyonalidad o something. Kasi nga, huwag nyo nang iboto na kayo umasa sa amin dito. Ako di ko rin boboto yun. Presentasyon sa sinasabi daw po. So, sino yung tinutukoy ni Mr. Ted Filon? Wala siyang pinangalanan, ano? Na hindi niya iboboto yung namimiki ng nationality. Wag na nating alam na kung sino yon. Kung budget na umano ay inayos, pero sa totoo lang, hindi ho naman inayos. As a matter of fact po, palagay ko talagang dapat nang itulog sa hukuman para po questionin. Cosmetic, ang daming mga sinasabi. Pero, simply said, ano ho yun? Sorry diretsuhan po lamang ito. Niloloko po tayo. Niloloko tayo. Niloloko po tayo. Kasi yung 26 billion practically, napakaliit po na portion nung napakalaking isiningil na pork barrel sa ating budget. Yung sinasabi na malaki daw pong ibinawas doon sa program, wala ho yung silbi. Hindi dapat counted yun. Hindi dapat counted yun. Kaya when you count it in totality, 26 billion lang. Yun lang. Pero, napakalaki nung iniwan pa rin. Guys! Bagong taon na, guys! Bayan, Happy New Year, guys! Tuloy-tuloy mo! Guys! Bayan, Happy New Year, guys! Guys! Gagawing operasyon sa mga guerrilla operations po ng Philippine Offshore Gaming Operations, no? Itong mga BOGO na ito. At maliban dyan, ilang pa hong mga isyong pambayan na napaka-importante dahil nga ito po yung isyong ububos din po sa pagkarami-raming oras ng dalawang kapulungan ng Kongreso. In fairness po naman, meron pong nahita kahit papaano doon po kay Alice Guo, nalantad yung katotohanan ng kanya pong mga pamimeke. Ngayon po kasi sa ating live chat dito, may mga nag-aaway-aaway tungkol doon sa isang kandidato na kesyo, huwag yung iboto kasi. Kaaway-aaway sila. Doon daw ho sa mga inihahalin tulad kay Alice Guo na pamimeke ng nasyonalidad o something. Kasi nga, huwag nyo nang iboto na kayo umasa sa amin dito. Alam nyo na dahilan. Sige. Nasa sa inyo na po yan. Okay. Kanina Hindi ko idamay dyan. Basta ako di ko rin boboto yun. Okay. Sige. Okay. So, inaantay pa natin si Yusek Gilbert. Pero may nag-comment dito kanina na nanawagan siya doon sa Maynila. So, inulit lang yun yung kandidato na namimiki ng nationality na huwag nyo nang iboto. Ito, mayroong in-upload ni A.B. Hugalbot yung balita noong humarap sa Commission on Appointment si then DSWD Secretary Erwin Tulfo. Ito, nalantad yung mga katotohanan tungkol kay Congressman Erwin Tulfo na ngayon. Natin ito. Tingnan mo ang lalaki. Ipinagpaliban ng Commission on Appointments ang pagkumpirma kay Erwin Tulfo bilang kalihim ng DSWD dahil sa issue ng citizenship. Naukat din sa pagdinig pati ang kanyang buhay pag-ibig. Nasa frontline ng balitang yan si Mean Los Baños. Sa pagsalang ni Social Welfare and Development Secretary Erwin Tulfo sa pagdinig ng Commission on Appointments, umagaw sa atensyon ni Surigao del Norte Representative Johnny Pimentel ang detalyeng idineklara mismo ng kalihim sa profile niya. I was really amused to see some of the facts, especially with your personal life. And I'd like to read, subject official declared that he has 10 children from several women. I suppose you had a very colorful love life, secretary. And there were 4 women who are the mothers of your children. Are you still in good terms with the mothers?
We're separated, Your Honor, Mr. Chair. Yes, we're in good terms. We're in talking terms, and including all my children. Some of them are the United States, and some are here. Tanong tuloy ni Pimentel, Hindi po ba magiging sagabal sa trabaho mo yun na marami kang makikilalang babae? It happened, Mr. Chair, Your Honor, when I was younger, when I was in the media. And as you grow old, you notice that you start to look differently in life, your perspective. naungkat din ang libel conviction ni Secretary Tulfo. Nahatulan siyang guilty sa 4 counts of libel noong nagtatrabaho pa siya bilang mamahayag. Ayon kay Sagip Party List Representative Rodante Marcoleta, posibleng manganib ang posisyon ni Tulfo dahil dyan. I was a columnist and I write a story about the person, about the government official actually. And I have my sources and I was compelled by the court to divulge my sources, but I did not. So So, ito, 2 years ago na itong balitang ito, ngayon lumalabas. Kasi ganyan talaga sa politika. Hindi mo, yan, ituloy The natin. Supreme Court, as the Supreme Court enunciated in several cases, Mr. Chair, libel is an offense that involves moral turpitude. And in some other cases disposed by the Supreme Court, there were certain people who were disqualified from holding positions because they have been convicted of crimes involving moral turpitude. This is the dilemma. pangalawa po, kung talaga Isa pang isyong ibinato kay Secretary Tulfo ay ang estado ng kanyang citizenship. Nagsilbi kasi ang kalihim bilang enlisted personnel ng US Army noong 1980s at 1990s. Correct me if I'm wrong, but to be an enlisted personnel in the U.S. Army, either you are a citizen by birth, meaning to say you are a U.S. citizen, or you have acquired U.S. citizenship by naturalization. Ang ilang miyembro ng Commission on Appointments tahasang tinanong ang kalihim kung tinalikuran niya ang pagiging Pilipino niya. Naging enlisted personnel ho pala kayo ng ng US Army. 1988 to 1992. Ang tanong ko lang ho, dinenounce niyo ba yung inyong Filipino citizenship? I would like to ask for an executive session on this matter. Matatanda ang noong 2017, ibinasura ng CA ang appointment ni Foreign Affairs Secretary Perfecto Yacil Jr. dahil itinanggi niya ang kanyang US citizenship. Si dating Senator Panfilo Lacson ang chairman ng CA Foreign Affairs Committee ng panahong yan. Tinanong natin siya sa hinaharap na issue ni Tulfo. Ayon kay Lacson, may legal issue na haharapin ang kalihim kung mapatunayang nag-renounce siya ng Filipino citizenship. Hindi pa umabot ng 1 oras ang executive session o closed-door meeting ng CA members kasama si Secretary Tulfo. Hati daw ang pananaw ng mga miyembro ng CA kung pwede bang maging cabinet official si Tulfo kahit may libel conviction siya. Kaya manghihingi daw muna sila ng opinyon sa ilang mga eksperto kasama na ang DOJ. Dahilan din kaya pinadefer o pinagpaliban muna ang confirmation ni Secretary Tulfo. Sa hiwalay na panayam matapos ang pagdinig, inamin ni Tulfo na US citizen siya noon, pero tinalikuran na raw niya ito. Sir, what is your citizenship, sir, right now? Sa Filipino. Filipino. Sir, kailan kayo naging American citizen, sir? Back in 86 or 88, I'm not sure. Until when, sir? Until I renounce it, okay. Itong 2022 lang, sir. You became an American citizen because... What was your reason, sir? I cannot divulge that. I'm sorry. I told him that in the But Senate. it's sa ilalim ng isang executive order noong July 1987, malinaw na qualification ang pagiging Filipino citizen para maging cabinet secretary. Kaya ayon sa CA, kailangan patunayan ni Tulfo ang kanyang pagiging Pilipino. I know that is Filipino. So, further documentation pa rin ang kailangan. Hingan muna natin ng additional documentation para ma-justify yung kung citizen siya. Sa ngayon, tuloy-tuloy muna ang trabaho ni Tulfo bilang DSWD Secretary habang naghihintay na ipatawag muli ng CA. So, hindi na nakadesisyon ng CA
i-bypass pa siya, i-confirm kasi voluntary nag-resign si then Secretary Erwin Tulfo. So ngayon na congressman na siya, senatorial candidate at number 1 siya palagi sa mga surveys, ito lumabas bigla ang isang sulat galing sa US Embassy na nakadetalye doon kung kailan siya nakakuha ng US citizenship at kailan niya ito renounce. Lumalabas US citizen siya hanggang 2021 according to that document. So hanggang ngayon wala pang linaw. Nagsalita si Congressman Tulfo sa isang TV program, kailang hindi niya sinagot yung issue kung paano niya nakuha yung US citizenship niya, kailan niya ito renounce, kailangan ng kaliwanagan mula sa congressman.